Hello, hello! Good morning mga kasari, sis and bro. Good morning, happy Monday. Today is September 11, 2023 and it's Monday 9:15 in the morning. So good morning. For today's video ay mag-share lamang ako sa inyo ng mga konting tips on how to be a stress-free tindera. Alam niyo pong sa pagtitindahan ay marami po talaga tayong may encounter na mga stresses sa araw-araw na pagtitinda natin. So, paano ba tayo may bumili lamang po. So, continue tayo. Paano ba tayo magkakaroon ng stress-free na ganap sa ating tindahan, or kung di man tayo ma-stress-free ay mabawasan mo. But syempre, bago po ang lahat ay mega love shoutout po muna sa lahat ng aking ka-YTA family. Mega love shoutout sa inyo. At syempre, especially sa aming founder and creator, Miss Jen in US Vlog, na anyayahan ko po kayong manood at makisaya sa amin sa kanyang darating na live premiere. Live stream pala. Live stream sa September 22, 9 PM po, Pinas time. So, join po tayong lahat and mag-enjoy. So, ano po ang unang-unang way para ma-stress-free tayo sa ating store? Number 1 po ay wag po tayong magpapautang. Galing na po ako dyan sa mga pautang na yan at nadala na rin po ako. Pero depende po yan sa inyo, hindi ko naman po kayo hinahadlangan kung yan po ang inyong desisyon sa inyong tindahan. So, as long as na maintain at na ma-manage nyo naman ang inyong mga pautang, why not? Pero sa akin, para mas stress-free ako, ay hindi na po ako nagpapautang. Kasi po ang mga mangutang, hindi ko man po nila lahat. Maganda lang po sa umpisa. Patagal na rin ng patagal ang pagbabayad. So, ikaw naman na tindera, tiis ka lang din ng tiis. Nag-aantay ka kasi pag-aawayin mo naman, hindi ka na lalo mababayaran. So, wala kang paglalagyan. Yan, para makaiwas ka sa stress at mas stress-free ka bilang tindera, huwag ka nang magpautang. Yan po ang the best. Pangalawa po, para tayo ay may stress-free, ay dapat huwag na rin tayong pumayag sa mga kulang-kulang. Kulang ng ganito, kulang ng ganyan, ibabalik na lang. Pero lumipas ng isang araw, hindi pa nakabalik, wag na po tayong pumayag na ibabalik na lang ang kulang. Kasi meron yan, yung dalang pera, mas malaki pa yung kulang kesa sa ibabayad. So, pagkatapos, sasabihin ibabalik na lang, ilang araw pa yung nakalipas, pag bumili na lang uli, saka mo babanggitin na may kulang ka pa sa akin ng ganito. Eh kung hindi mo na maalala, hindi na rin niya aalalahanin. So pag bumili, hindi mo na naalala yung kulang niya, hindi na nabayaran sa'yo. So para may stress-free ka, huwag ka na rin pumayag na kulang ang ibabayad. Tatlo, na para may stress-free tayo sa ating store, ay magpa-deposito po tayo sa ating mga basyo ng soft drinks. Kasi po kahit kaharap mo lang, katapat mo lang, katabi mo lang yung bahay at sasabihin ibabalik na lang yung bote, hindi naman po nagagawang ibalik. So pag nagpa-deliver ka ng bote ng soft drinks at kulang ang bote mo, obligado ka sa nag-deliver na bayaran yung kakulangan na basyo ng bote. Ikaw na ngayon yung nalugi kasi pinahiram mo lang dun sa katabi mo or katapat mo or kapitbahay mo ang bote, pero pag nag-deliver ang
mag-delivery ng soft drink sa'yo, ay obligado kang magbayad sa kanila kasi hindi ka naman makakahiram sa kanila ng bote. So, ikaw na yung nalugi. Kaya never po, sa tindahan ko, never na po ako nagpapahiram ng bote. Kasi po, ang hirap pagka piniram sa'yo at hindi na ibalik, ikaw na tuloy yung pupunta sa kanila para kumuha ng mga basyong nahiram nila. So, dagdag trabaho mo ang mangikom ng mga bote na hindi nakakabalik na hiniram lang. Kaya dapat may deposito na para maisoli nila. Kapag may deposito, nakakabalik naman kaagad eh. Kaya lang, pag hiram, hindi naman na isosoli agad. So, yan po yung pangatlong way para ma-stress free tayo sa ating store. Pang-apat po, para ma-stress free tayo sa ating store, ay dapat pong i-check natin agad ang mga dumating na deliver sa atin. Kasi po, karamihan sa mga grocery stores, ang limited time nila para magbalik ng mga BO or back order ay 7 days lang po. At sa mga wholesaler naman po, kailangan din po ibalik agad yung mga back or maling mga delivery. Kaya dapat po i-check natin agad ang mga dumarating sa ating deliver para kung may maliman or may mga back order tayo ay maisoli natin agad nang hindi tayo maabutan ng mga limited time sa pagbabalik ng mga back orders. Kung hindi po, tayo po ang malulugi kasi hindi na po papalitan ng mga grocery yung mga back orders natin pag lumampas na po yan sa 7 days na duration yung pagbabalik. At pang-5 po na napaka-importante at mahalaga para tayo ay may stress free sa ating store ay suriin po nating maigi ang mga ibinabayad sa ating pera para makaiwas po tayo sa mga peke. Ganun din po sa pagsusukli, dapat po ay attentive tayo sa mga perang iniaabot sa atin. Meron din po kasing mga nagsasabi minsan 100 ang ibinigay niya kahit 50 pesos lang. Meron mga taong lilito ba? Lilituhin ka para makapagsamantala or ano ba yun? Basta yun na yun. Para malito ka at makapagsukli ka ng labis sa perang iniabot sa'yo. Yun po ang mahalaga kasi po pagka ganun ang mangyayari, malulugi po tayo. Dapat po babantayan natin ng maigi yung mga iniaabot sa ating pera para tama po, bilangin po natin sa harapan nila ang pagsusukli, isa-isahin natin ang mga perang papel. So, iyan po ang 5 napakahalaga para sa akin na mga bagay na ipinatutupad ko po dito sa aking tindahan sa ngayon para po ma-stress free naman ako sa mga pang-araw-araw kong ganap dito sa tindahan. So, iyan po ay batay lamang po sa sarili kong karanasan. Hindi ko naman po sinasaklawan ng mga patakaran ninyo sa inyong sariling tindahan. Ito lamang po ay mungkahi or suggestion ko bilang isang tindera para po tayo ma-stress free sa ating tindahan sa araw-araw nating ganap. So, hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching. And sa mga subscribers ko po, thank you so much for subscribing to my channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please pa-subscribe naman po and hit the notification bell para updated po kayo sa mga darating ko pang video. See you next time on my next vlog. Bye-bye. Thank you so much.